Dito naman po tayo sa walang kamatayang, impeachment. Alam niyo sirang-sira sila. Una, sinabi nito ni Luistro na mini trial. Sa kanya po nagmula yung salitang mini trial. Ngayon ang question po ng marami, bakit ba nagsasagawa pa sila ng mga mini trial? Kinakatwiran nila ngayon yung Supreme Court. Meron pang nag-quote, ito po, ayon daw sa Supreme Court, sa kanila pong pagbabasura ng impeachment, number 4, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance. Kaya daw po sila nagsasagawa ngayon ng hearing o mini trial ayon kay Luistro. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to support the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsement from House members. Okay. Kinakatwiran na nila ngayon yung tinututulan nila dati na pangangatwiran ng Supreme Court. Dapat daw bigyan ng pagkakataon yung Vice President na makasagot, 'di ba? The respondent be given a chance to be heard on the articles of impeachment. Hindi nga po ba binigyan nyo na ng chance si VP Sara? Binigyan nyo na, 'di ba? Sumagot ba si VP Sara o hindi? Sumagot. Pero dinideny ninyo. Ano ang sinasabi nyo? Hindi naman sumagot eh. Oh, may sagot. Nireceive nyo nga eh. Ayaw nyo lang tanggapin yung sagot. Kasi ang sagot nila ni VP Sara, hindi naman, wala namang binigay na material evidence. Wala, hindi material. Anong tawag doon? Basta may termino silang ginagamit eh. Wala naman ebidensya. Parang material evidence kayong binigay na pinag-uusapan. Okay. So, kaya naggawa kayo ng trial at inimbitahan nyo si VP Sara. Okay. So, kung ayaw pa rin umatin ni VP Sara, ano ba dapat nyong gawin? Magpasya na kayo ayon sa inyong hawak na ebidensya. Kasi ayaw nang dumalo ni VP Sara. O sige, gusto naming marinig yung sagot ni VP Sara kasi hindi kami satisfied. Sumagot si VP Sara eh. Hindi sila satisfied. Gusto pa naming marinig pa yung sagot mo talaga, VP Sara. Doon na lang tayo sa Senado. Doon na kami sasagot kasi yun ang tunay na trial eh. Di ba? O ang sabi nila, itutuloy pa rin namin. Hindi po, dapat yan no. Kung ayaw na sumagot ni VP Sara, prior to its transmittal in the Senate, dapat i-transmit nyo na yan sa Senate. Sige, pakinggan po natin yung mga dilawang media. Baka sabihin nyo, syempre, yan ang sasabihin mo, Badong. Eto po, pakinggan po natin to whatever will happen in the presentation of Madriaga will help them decide about the existence or non-existence of probable cause. And let us also consider the fact na itong probable cause naman, this is not guilt beyond reasonable doubt. This is not substantial evidence. This is not preponderance of evidence. Ang sabi sa mga decisions on impeachment, by probable cause, impeachment process, it only means justification to proceed to trial. No? I think we are one with that. That's why many are asking, why not just proceed to trial? Even the defense team of Vice President Sara Duterte is asking that. Bakit pinapahaba? Remember, kasi sufficient na informed, substance, and in grounds. Ano pang dahilan para hindi yun magka-probable cause? Kayo na mismo ang bumoto na sufficient na may grounds. So ano pa ang ang tanong nila, ano pang hinahanap nila?
sila na nga mismo bumoto na sufficient na to in grounds. Dinig nyo si Karen Davila, hindi po natin kakampiyan. No? Alam mo dilawan na dilawan yan. Ang linaw eh. Kung ano man yung kinakatwiran ng mga na ang dami mong sinasabi. Simple lang po ang gusto ng mga tao. Sabi nyo, sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, sufficient in ground pa. Kung ano man ibig sabihin ng sufficient in ground. Ngayon, gusto nyo na namang hanapan ng probable cause. Ang dami nyong hinahanap. Ang tanong lang kung sufficient na yan, form, substance, ground, kayo po ang nagbotohan na sufficient na. Alam nyo ba ibig sabihin na sufficient? Wala ka nang hanapin pa. Sakto na. Sapat na. Kung sapat na, bakit hindi pa kayo mag-trial? Nangangantsaw pa kayo. Sasabihin nyo pa, sabi ni BP Sara, bloodbath. Inimbitahan namin siya, ayaw naman dumalo. Kala ko ba gusto niya ng bloodbath? Niloloko nyo yung tao. Ang totoo, gusto talaga ni BP Sara ng bloodbath. Pakinggan po natin yung panluloko nila. Sabi nila, di ba, hindi to trial. Ito ay impeachment hearing. Sige, pakinggan natin yung kinakantsawan nila ng bloodbath si BP Sara. Babasahin ko po kung ano yung tinutukoy ni BP Sara ng bloodbath. Malinaw po yan eh. Ito po ang sabi ni BP Sara. BP Sara, on impeachment trial, I want a bloodbath. On impeachment trial. Saan magaganap yung bloodbath ayon kay BP Sara? Hindi po sa Committee on Justice. Bakit naman alam niyo po ba ang gagawin dyan sa Committee on Justice? Papawalang sala ba nila si BP Sara? Hindi po. Ano palang gagawin? Wala lang. Hindi nga po pag umating dyan si BP Sara, parang sinasabi, yan kinikilala mo na to Ano man maging pagpasya namin dito, hindi mo na pwedeng habulin to kasi kinikilala mo to. Kaya po hindi umating dyan si BP Sara para ipakita niya na hindi niya kinikilala yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila ay unconstitutional. Paano niya palalabasin na unconstitutional yan kung aaten siya? Di kinikilala niya, di ba? Yung bloodbath na tinatawag sa impeachment court, hindi naman impeachment court yan eh. Okay. Hindi po mini trial, hindi po hearing kung hindi sa impeachment court. Sino po ang judge sa impeachment court, mga senador? May senador ba dyan? Dating senador, meron. Pero senador po ang impeachment trial. Kaya po, wag nyo pong lilituin. Isa pa pong panlilito nila ngayon. Di ba? Nilabas naman nila. Ito, chismis lang po lahat ng tinatalakay nila dyan eh. Ngayon, ang chismis naman po si Madriaga. Balak daw pong ipatigok ni Tebes. Ano po kinalaman? Tignan nyo ang tinatrial nila si BP Sara. Diba? Ngayon, dahil wala silang makitang ebidensya, may fishing expedition. Fishing expedition po yung ginagawa nila eh. Sino ba nagsabi niyan? Tayo lang ba nag-akusa? Hindi po. Member ng Committee of Justice. Pinakamatalinong member ng Committee of Justice ngayon. Bakit? Siya lang yung law din eh. Sa lahat po dyan eh. Siya lang yung
Dean of Law ng College of Law ng San Sebastian. Pinakabata raw to na college dean of law sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Si Rufus Rodriguez. Miyembro nila, bumoto pabor sa sufficient in substance. Siya mismo nagsabi, fishing expedition lang. Salin, fishing expedition. Kaya pag tinuloy-tuloy nyo yan, talagang lalapit sa Supreme Court si BP Sara. Pag lumapit sa Supreme Court, hindi nyo po pwedeng kantsawan na ano. Pwede naman, sufficient na pala eh. Dalhin nyo sa Senado. O ngayon, may bago silang pauso. Balak daw ipagurgur ni Congressman Tebes. Etong si Madriaga. Ano naman pakialam namin dun? Kasama ba yan sa kaso ni BP Sara? O ikakaso nyo na naman? Chismis lang yan eh. Lahat ng kinakaso nyo kay BP Sara, panay lang chismis. Ano po pakialam nyo ron? Kaano-ano ba ni BP Sara si Tebes? Kasi supporter eh. Supporter lang, lahat na ng supporter. Kung hindi ko na po maintindihan eh. 'Di ba? So, dalawa po yung purpose nila diyan, fishing expedition, wala man silang makita. Masisiraan na nila si BP Sara para sa 2028 election. Wala man silang makita sa kanilang fishing expedition, baka masiraan naman nila si BP Sara para sa pagtakbo niya sa 2028. Tanong, sino ba mga naninira kay BP Sara? Si Redon? Si Delima? Si Shell Jokno? Yung tabingi na wala nang ginawa kundi magpiatos? Sayang ang boto sa'yo, tabingi. Yan lang ang alam nung baklang tabingi na yan ng putya. Dala-dala ako rito. Gusto mo ba ng piatos? Eto, piatos! Wala ka namang katuturan. Sayang ang pagiging congressman mo. Pati yung kampo ni BP Sara, gusto na ng bloodbath dun sa Senado. Dalhin nyo na sa Senado. Bakit pinagtatagal? Kasi wala kayong ebidensya. Kaya nyo hinihingi yung bank account, kaya nyo hinihingi yung mga papeles, kaya dapat proteksyonan natin ang mga katulad ni Madriaga. Sino po ba tumututol na proteksyonan si Madriaga? Ang tagal-tagal nyo na sinasabing proteksyonan si Madriaga. Kupin mo, Jokno. Itira mo sa'yo. Gustong-gusto nga naming buhay si Madriaga eh. Para pag humarap siya sa Senado o kahit saan siya humarap, makita ng mga taong bayan kung paano siya, kung gaano ka-unbelievable yung mga pinagsasabi niya. Bawal bang questionin yan? Hindi ba tatanungin niya sa trial? Dahil wala na pong naniniwala dun sa pinagsabi ni Madriaga, ngayon naman, gagawa naman ng kwento na ipapatigok daw siya ni Tebes. Ano naman po sa amin yun? Yan yung sinasabi ni Rufus Rodriguez na polluted source. Pag ang source mo o ang iyong anong tawag dyan, testigo ay polluted, wala ka pong aasahan na matinong sasabihin yan. Polluted nga eh. Ano na nga yung meaning ng polluted? Very prone sa pagsisinungaling. Kasi kumukuha ng pabor yan eh. Ano ba pabor niyan? Malaki po ang kanyang kidnapping. Ang kanyang kaso. Nakakulong na nga, hindi pa sentensyado dahil ganun kabigat, di ba? Oh. Kaya malaki po yung gagawin niya po ang lahat para po mapawalang sala lang siya. Na nakukuha nyo. Kaya po hindi po pwede na polluted yung mga pinaniniwalaan natin. Mas naniniwala po kayo sa HOR,
Mas naniniwala kayo sa polluted source kaysa sa pinagtiwalaan ng 32 million. Yan ang problema natin. Yan ang problema natin sa HOR.